Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Zarines Paloma at ngayon lahat yung natutunan para sa daily devotion na pinamagatang Surrender Control to God. So yung scripture po natin ngayon is Exodus chapter 14 verses 14 and sinasabi na, "The Lord will fight for you. You need only to be still." Sa Tagalog, ipaglalaban kayo ng Panginoon at ang dapat lamang ninyong gawin ay manahimik. So, ang katuruan po natin ngayon, number 1 is people desire control. Normal naman sa atin bilang tao na maghangad ng control sa mga bagay, no? Tao or sa sitwasyon or sa ating buhay. No? Nais natin siguraduhin na maganda yung kakalabasan ng ating mga plano. At syempre, maiwasan yung mga hindi natin inaasahang problema. So, people desire control. Next, human desires fall short of God's plan. Madalas, yung mga plano at pangarap natin ay limitado, no? At maaring hindi kasing laki na mas magandang plano ng ating Panginoon Diyos para sa atin. So, ang ating sariling kagustuhan ay hindi laging tugma sa kung ano yung nakita ng Diyos sa atin, no? Kung ano yung mas mabuti para sa atin. Kaya, human desires fall short of God's plan. So, next is, be still, surrender, and obey. So, dito, tinatawag tayo ng Diyos na magtiwala at maghintay sa Kanya. Sa halip na pilitin natin na kontrolin yung lahat ng mga gusto natin sa buhay, dapat tayong magpakumbaba, no? Maghintay tayo sa tamang panahon at sundin ang Kanyang kalooban, which is ang ating Panginoong Hesukristo. So, be still, surrender, and obey. So, bilang application, number 1, surrender control to God. Dito, sa bawat sitwasyon natin, dapat natin isuko ang ating pagkontrol at pagkakabalisa sa ating Panginoon Diyos. Nangangahulugan na pagkilala na siya ay may kabuang kaalaman sa kung ano yung mas mabuti para sa atin. Halimbawa, kung ang isang tao nababalisa sa kanyang mga finances, no? Sa halip na magpanik siya'y manalangin na lang at magtiwala sa ating Panginoon Diyos at gagawin niya kung ano yung kaya niya, pero ibibigay niya sa Diyos ang huling desisyon. Dito parang may plano ka, pero yung plano mo muna is parang i-make sure mo muna sa ating Panginoon Diyos kung yung kakalabasan ba nun is talagang maganda or makakabuti para sa atin. So, surrender control to God. Next, witness God's mighty works. So, dito it means, kapag sumuko tayo sa Diyos at nagtiwala tayo sa Kanya, makikita natin yung Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagpapalang ipinagkakaloob niya sa atin, no? At sa tamang panahon. Halimbawa, may isang pamilya na hindi makahanap ng magandang tirahan, no? Syempre gagawin is manalangin, no? At sa di inaasahang paraan, may mga mag-aalok na tirahan na mas maganda pa kaysa sa una nilang inaasahan. Yung sinasabi dito na be patient, no? Kasi wag tayong magmadali na makamit yung isang bagay. Dito kumbaga dapat kung hindi para sa atin is hindi para sa atin. Kasi kung kunyari gusto mo yung bagay na yun, kapag hindi para sa'yo, may mas maganda pang bagay pa siguro yung darating sa'yo. Kaya hindi pa binibigay sa'yo ng Panginoon kasi hindi mo pa naman kailangan or hindi pa yun yung karapat-dapat sa'yo. So, witness God's mighty works. And lastly is experience God promises. So, meaning, kapag natututo tayong magtiwala at sumunod, nararanasan natin yung kapayapaan, kagalakan, at biyayang pangako nating Panginoon Diyos. So, halimbawa, kapag may taong lubos na nagtitiwala sa Diyos, kahit hindi niya alam yung hinaharap or yung mangyayari, nararanasan niya yung kapayapaan, no, at kasiguraduhan na kasama niya yung Panginoon Diyos sa lahat ng bagay, sa bawat hakbang na kanyang tatahakin, at syempre sa anuman mangyari is kasama niya yung Panginoon at hindi siya mag-anilangan nun kasi nga alam niya, nagtitiwala siya sa Panginoon, kaya lahat ng words niya is inosurrender niya sa Panginoon Diyos. So, experience God promises. So, ayun naman po yung aking tunan sa daily devotion. Lagi matutunan kayo, ma-share sa iba at syempre ma-play sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.